yung motor, kahit hindi niya linya, muntik din ako doon eh. Kung naka-ano ako, biglang, bago titingin kasi hindi man nila daan yun eh. Biglang pumasok. Mabuti ka mo, naka-brake ako. Araw-araw dumadaan sa bike lane sa EDSA ang messenger na si Sabino Acad. Naghahatid siya ng mga sulat mula sa isang kumpanya sa Quezon City papunta ng Makati City. Nito lamang nakaraang buwan, muntik siyang mahagip ng motorsiklo na biglang pumasok sa bike lane sa EDSA. Si Mang Antolin naman, na isang battery technician, araw-araw ding dumadaan sa mga bike lane sa Metro Manila para puntahan ang kanyang mga kliyente. Sa kasalukuyang sitwasyon anya, tila wala namang designated lane ang mga biker dahil patuloy itong pinapasok ng mga motorsiklo at sasakyan, lalo na kapag sobrang traffic sa rush hour. Ay, iba nga, kotse pa nga pumadaan eh. Lalo na sa Quezon Avenue. Kotse pa yung pumapasok sa bike lane. Lalo na kung rush hour, oo. Kaya kang pinapasok po talaga yan. Hindi mo na maiiwasan yun. Lalo kakatrapit na eh. Sa naunang pahayag ng Department of Transportation o DOTR, sinabi ng ahensya na lalo pang dapat pag-aralan ang proposal na gawing shared lane ang bike lane sa EDSA upang mapaluwag ang trapiko rito. Pero kung ang Sustainable Mobility Advocate Group na Move as One Coalition ang tatanungin, hindi dapat pinagsasama ang mga nagbibisikleta at nagmomotor dahil makokompromiso ang kaligtasan ng mga biker. Doing so will compromise the safety of the cyclists who are using the bike lanes at the moment, because there's a significant difference on how motorcycles move, their speed. Usually, ang mga nagbabike dyan, ang speed na meron sila is 20 kilometers per hour or a little bit more than that. But with motorcycles, they can go as fast as 60 kilometers per hour. Dagdag pa ng active transport lead ng grupo na si Mary Abigail Morales, kung gagawing shared lane ang mga bike lane sa EDSA, mauuwi lang ito sa lalo pang pag-abuso ng mga nakamotorsiklo. That's already the situation na hindi pa siya shared. It's already being used by other motor vehicles. Then what more if we give the liberty to motorcycle riders to use it as a shared lane? So I think that will open up to even more abuse. Dapat anya ay tuluyang gawing protected lane ang mga bike lane sa EDSA. Noong pandemic, meron pang mga bollard na nakalagay rito, pero unti-unti na rin itong natanggal at hindi na pinalitan. Ngayon, mga linya na lang at ibang kulay ng pintura ang naghihiwalay sa bike lane at sa main road ng EDSA. So the ideal design of bike lanes ay magkaroon dapat siya ng complete separation or clear na designation that it is for bikes in a way na no other motor vehicle or car will be able to use it for their own. Noong Enero, naglabas ng anunsyo ang DOTR na bubuksan sa publiko ang konsultasyon para sa pagbuo ng Active Transport Strategic Master Plan na nakaayon sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Batay rito, ang mga pedestrian at nagbibisikleta ang merong highest priority sa mga road user, kaya sa kanila dapat nakaayon ang pagpaplano ng mga infrastructure development. Sa isang pag-aaral ng Mobility Awards noong 2024, nakakita sila ng 7% na pagtaas sa bilang ng mga gumagamit ng bisikleta sa ilang mga piling lugar. Ibig sabihin nila nito na dapat pang pag-ukulan ng pansin ng gobyerno na maprotektahan ang mga nagbibisikleta. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.